Ito po pag-aralan po natin about discipline of prayer. Ayan. So, tandaan niyo mabuti, no? Magte-take down kayo. Lagi yung i-recall yung mga pinag-aaralan po natin dito. No? Basahin niyo po sa bahay po ninyo. Makakatulong po yan para lang sa ganun. Maliwanagan po yung espiritu natin about the things in God. Kung para sa atin na makikita po natin mismo, ganun pa nakahalaga ang Diyos sa buhay ko. So, minsan kasi yun na nawawala sa atin eh. Sino pa di ka nagsasabi mahalaga ang Diyos? Ilang araw binibigay mo sa Panginoon? Yun. Doon tayo natatapos, ano? Kasi kung minsan kasi, akala natin ito sa pwede ng halimbawa, mas mahalaga sa akin ang Lord. Pero, you must show it to God. You must express it. Kailangan pakita mo sa Lord, Lord, this is the way I love you. This is the way that I make important you into my life. Ito po dapat, ano po? Okay, sige, ito po muna tayo sa prayer po muna tayo. Baka sakali, dito po sa prayer ay meron tayong magulot para maging close tayo sa Lord. Okay, in our previous study, we defined the spiritual discipline. Kung inyo marirecall, ano po? Ito po yung spiritual meaning. The spiritual exercise that one engages in habitual, which brings one closer to God and thus become more godly in character and behavior. Ang mga spiritual daw na pagsanay na nakagawian ng isang tao ay naglalapit sa isang tao sa Diyos at sa gayon ay nagiging mas makadiyos ang kanyang pagkatao at ang kanyang pag-uugali. So, dito po tayo kung parang mas lalo tayong nagiging makadiyos sa ugali at sa pagkatao po natin. So, napakahalaga po nito mga bagay dito. Kasi if we are for Christ, if we are followers of Christ, kailangan makita talaga sa atin yan. Ma-distinguish ka talaga. Na makita ka pala ng tao kahit hindi ka nagsasalita ko mga makadiyos to. Sa mga pananalihan, sa mga kilos niya pa lang, mga Diyos na. Mararamdaman agad yung espiritu na yun sa iyo. Now, ano pa sabi mo dito? Spiritual activities such as prayer, meditation, fasting, singing, giving, etc. Mga gawain espiritual tulad ng panalangin, pagmeditasyon, pag-ayuno, pag-awit, pagbibigay, at iba pa. So, ilan naman po ito para sa ganon, mas lalo po natin ma-enhance yung ating spiritual discipline. Kaya nga, without these things, without yung po prayer, meditation, fasting, singing, giving, etc., yung whatever things that we do for the to glorify God, yung mga bagay niyon, yun po yung ipapalago sa atin ng mga bagay na spiritual. Kaya po tayo natutulong magdisiplina ng espiritu po natin. Di ba sa atin po, sa tahanan po natin, meron din po tayo mga disiplina ginagawa ko na gusto ko na 7 o'clock, matutulog na kayo. But before kayo matulog, kailangan mag-aaral muna kayo ng mga lessons nyo, and then mag-pray muna bago matulog, and then kinabukasan, maaga tayong gigising, and then mag-pray tayo, sama-sama tayo. May mga disiplina po tayong ginagawa sa bahay po natin. At alam niyo po ba, it is very important to God that you will discipline your spirit. Na kailangan maging disiplinado rin po tayo sa espiritu po natin. Dahil ito po yung pagpapakita natin that we are more on Christ Jesus already. Ngayong buhay po natin ay talagang natin Kristo na. Kaya kapag nagdidisiplina po tayo in the Spirit, mas lalong hindi natin nararamdaman na unti-unti na po pala tayo lumalapit ng todo kay Kristo. Yun po yung halaga ng disiplina po sa Espiritu. Now we shall consider such discipline more carefully beginning with prayer. Kung saan paumpisahan po natin ito. Ito po yung kumbaga para isaalang-alang po natin na kailangan po talaga ng discipline in our prayer. An activity in which Jesus himself frequently practiced. Alam niyo, to be disciplined in our prayer, kailangan frequent yung ating prayer. So, mostly, marami po sa mga Kristiyano po sa atin ngayon na halos wala po silang time to pray. Wala silang time para kausapin ang Diyos sa buhay po nila. And this is showing a Christian has no discipline in his spirit. So, alam niyo po ba, napakahalaga po ng pananalangin. Kaya nga po si Jesus po mismo is an example for every Christian na talagang kailangan po talaga natin ang manalangin. Luke chapter 5 verse 16. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Tingnan niyo po dito
Si Jesus, hindi lang basta, wala lang siya doon sa isa tabi, kundi humahanap siya ng place na talagang matitil niya talaga yung kanyang panalangin. Hindi po ba yung usal na tilapan na tinatawag natin sa Kristiyano, na kapag halimbawa, natutulog ka, bumangon ka, umupo ka sa kama mo, and then manalangin ka ng konti, and then tulog ka na. Hindi po ganun yung disiplina sa prayer ko. It is lack of discipline pagkakaganon po yung ating panalangin po sa Panginoon. Okay. Number 2, spiritual exercise and join upon Christian. So, ibig sabihin po dito, yung pagsasali sa Espiritu ay ipinag-uutos sa atin ng Diyos bilang tayong mga Kristiyano. Alam niyo po ba mahalaga ang pagsunod po natin sa Panginoon? Because God has a plenty of command to every followers of Him. Alam niyo po ba na ang Diyos mahilig mag-utos? Kaya nga, kailangan tayo ng mga Kristiyano or follower of Christ Jesus, mahilig sumunod. Yun po yung number 1 discipline natin. Ang Diyos mahilig mag-utos sa atin. Subalit, ang unang po sa atin bilang mga Kristiyano, yung hilig natin na sumunod. Kaya nga, doon pa lang kailangan disiplinahin natin yung sarili natin na sumunod palagi sa Panginoon. Tingnan nyo ha, Colossians chapter 4 verse 2, this is the command of God. Maging maganda kayo sa panalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. So, ano sa atin, pagtsagaan daw po natin ang pag-pray. Hindi po ba yung parang wala tayong space palagi para manalangin sa Panginoon, wala tayong time palagi para tawagin ang Diyos sa buhay po natin. Kailangan we have a lot of time to pray. Hindi pa tayo na kapag busy ka, wala ka ng time para mag-pray sa Lord. Even your busiest or your peak time, kailangan meron ka pa rin space para tawagin ang Diyos at kausapin sa buhay mo. Huwag kang mawawalan. This is discipline. Alam natin na tayo marami tayong ginagawa. Kaya nga, supposed to be, alam niyo po ba, pag na tayo'y nandun na sa kaabalahan ng buhay, ang iyo na po talagang isingit ang Panginoon without disciplining our spirit. Kaya nga, kahit na gaano makaabalan, kung ikaw marunong ka mag-disiplina sa espiritu mo, hindi ka mawawalan ng panahon sa ating Panginoon. And that was called discipline in the Spirit. Kaya nga, yung pagtawag sa Panginoon is a command. Ano sabi dito? Spiritual exercise and join upon Christian. Kung bakit parang iniuutos sa ating mga Kristiyano ang panalangin. Kaya naman sabi po sa atin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, palagi kayong manalangin. Ano sabi dito? Palagi kayong manalangin. Prayer without ceasing. Huwag kayong magsasawa sa panalangin. Lagi yung sumasabi ng panalangin. Not only that we have things that we need to have in God, hindi naman kapag may kailangan tayo, kundi kahit na wala tayo kailangan lagi tayo nagpapasalamat at tumatawag sa Panginoon. Kailangan lagi natin pinapag-usap ang Panginoon sa buhay natin. Kahit wala kang pinagdaraanan, kahit na masaya ka, kahit na anong ginagawa mo sa buhay nito, dapat nananalangin tayo. Kung minsan alam nyo, nananalangin ng mga Kristyano, pag may kailangan ng sagot, at kung minsan pa nga, naiinis mo tayo, kapag hindi pa mo ng Panginoon, alam niyo kung bakit? Because there is no discipline in our prayer. Ang kailangan po natin matutunan na discipline in our prayer ay napakahalaga po talaga yan. Very vital po talaga yan sa buhay po natin mga Kristiyano. Kung gusto po natin, tuloy ng Diyos yung mga panalangin po natin. Kaya makikita po natin, marami po mga Kristiyano, halos hindi tinutupad talaga ng Panginoon. Why? Because they pray nothing. They pray wastely. Kung kaya parang wala lang eh. Yung panalangin nila parang usap na kailangan po, hindi maramdaman ng Panginoon at hindi makasakta o hindi maramdaman ng Lord yung puso ng nananalangin sa Kanya. Kaya nga alam niyo po ba, mahalaga na tayo po yung laging nananalangin. Nagsasanay palagi tayo na hindi tayo nagsasawa sa panalangin sa Panginoon. Now, let's go into the purpose of prayer. To encourage us to pray more often, let's first examine the purpose of prayer. Tingnan po muna natin para na sila makita po natin kung ano po ba talagang layunin ng Diyos kung bakit tayo tinuturuan mag-pray. Okay. As taught by Jesus, sa pagtutulong po sa ating ang Panginoong Diyos o Kristo mismo po, to praise God expressing adoration. So, alam niyo po ba, in our prayer, hindi kailanman
pwedeng mawala yung ating pagpupuri sa Panginoon. That we need to adore God in our life. Kaya nga, alam niyo, mahalaga po yun. Hindi, diretso lamang kung tayo pasok ng prayer, hindi lamang agad tayo sa Panginoon. Kaya nga po, walang sa isang yung ating pananalangin sa Panginoon at hindi nilutugo ng Panginoon kasi hindi maramdaman ng Diyos na ito that you are a servant to Him. That you are a followers to Jesus. Parang nangyayari, parang ang kausap lamang po natin ay Diyos na kapantay lamang po natin. Without adoring God in our life, without praising Him, kung parang natin parang pinapupalihan yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay po natin, parang nagiging patay lang tayo sa Panginoon. Now, kung mapapansin po natin, God teach us about the Lord's Prayer. Ito po yung tinulong sa atin ng Panginoon. Kung alam niyo po yung prayer na ito. Natatandaan niyo po ba yun in the Lord's Prayer? Yung Our Father, who art in heaven, Our Father, who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us into our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and not lead us unto temptation, but deliver us unto evil. For thine kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Kung mapapansin po natin yun, medyo na nawawala ako yun po. Kasi pag English na talaga, madali ako mawala eh. Yan, nakakawala. Okay. Ito ba ang bagay nito, kompleto na po ito, panalangin nito. Nandun na lahat. Kaya nga, itinuro ni Jesus po ito just to discipline our prayer. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, this is a guideline for every true Christian to believe in Christ Jesus. Kaya nga, tinuro po ito sa mga alagad dahil nandun na lahat ang panalangin, ang sakap ng panalangin. Okay? Tingnan po natin, himayin po natin itong bagay nito. As indicated by the phrase, hallowed be your name. Sabi po sa Matthew chapter 6:9. As exemplified in one of David's prayer, kung parang halimbawa po nung panalangin po ni David, nandun po kung paano niya inadore talaga ng todo dito po si Jesus. Talagang pinahangalan niya, itinaas niya talaga, pinunin niya talaga si Jesus. First Chronicles chapter 29 verse 10 to 13. Sa harapan ng mga tao ito ang tuwa si David na nagpuni kay Yahweh, sinabi niya, pagiging kayong magpakailanman Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagkatagumpay. Sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kahiyan at kayo ang dakila sa lahat. Grabe yung pagpupuli ni David, Talagang in-emphasize niya itong Diyos na ito na talagang makapangyarihan Diyos sa kanya. Grabe Diyos sa kanya. As we are adoring God, we declare that who are we without Him in our life. Alam mo ba, kapag pinupuli natin ang Diyos, parang sinasabi natin sa Panginoon, pag naman sino ako kung wala ka? Ako wala ako ngayon kung hindi dahil dito sa mga pagkakang ginawa mo. Ako wala ako na hindi ka nakina. Ako wala ako ngayon kung hindi ka talagang mapunti. Kung hindi ka talagang kapulitan sa mga bagay na ginawa mo. Ano kaya ako ngayon? So, parang pinapakita po natin dyan na tayo po yung wala lang kung wala po yung madakilaan ng Diyos. Kaya nga, we must adore Him with our heart. Ika-express natin talaga sa Panginoon Lord. Kailangan ka namin eh. Kaya po tayo talagang nananalangin sa Panginoon just to express to Him na kailangan natin ng Diyos. Hindi more than whatever we have in our life. Parang ina-express natin sa Lord, Lord, walang sa isang ipagpuhay mo ito, walang sa isang ipagpanakalan ko, itong trabaho ko, itong pamilya ko, walang sa isang yung nalalaman ko, na itintahan sa kadakilaan mo. As you might be, David is a king. Hari po siya ng Israel. Pero kung papansin po natin kung paano kung panalangin ito si David, sabi niya, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Parang wala po siya ipinagmamalaki sa sarili niya.
Parang naging basahan lang talaga sila dito. At alam niya, ba yung gusto na makinig sa atin ng Panginoon? Kapag tayo tumatawag sa Kanya, yung walang kahit na gagawin na pagmamalaki sa Kanya. Lord, nanalangin na ako sa iyo, ha? Kasi alam ko, nagtatakbo ka sa akin. Kaya ito ngayon, tumawag ako sa iyo, gumising ako ng madaling araw, parang nanalangin ako sa iyo. Hindi gano'n ang klase ng prayer. Na hindi lang ipagawin sa banal ng Panginoon, Lord, nandito ako ngayon sa church na ako ngayon, Lord, pinakita ko yung ano mo, Lord, baka naman pwedeng gawin ko. Hindi gano'n eh. Kung di parang sinasabi natin, Lord, pag hindi ka man ako ay hindi, basta dakila ka sa akin. Wala akong bagay na meron na hindi galing sa iyo. Ganun po yung pagpapakita natin. Okay, tuloy po natin sa verse 12. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang mangangalan at kayo ang naghahagi sa lahat. Tagayin niyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng taas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuli ang iyong maluwalhating pangalan. So, kung mapapansin po natin, grabe talaga yung balik ng pagpuli talaga ni David. Ano po? Parang hindi mo mababanaan sa kanya, hari ba ito? Parang hindi mo mababanaan sa kanya na napakalaking tawag po nito si David. Ibig sabihin, makapangyarihan nito si David. Pero sa harapan ng panalangin na kay Yahweh, parang hindi mo makita, hari ba ito nagsasalita? Hari ba ito nagpe-pray nito? Kasi pinapakita niya na napakaliit lamang natin pagdating sa harapan ng Panginoon. And this is how we discipline our prayer to God. Hindi ka lang parang nag-pray tayo, nakatigwantor ka pa, inabang pa ng dating mo. Hindi pa gano'n ang pag-pray. Nag-pray tayo, medyo pag-titig-titig ka ng ganyan, nakala ko kung sino ka lang pag-pray. Hindi pa gano'n ang pag-pray. Nandun ko talaga yung pinaparamdam natin that we are very contrite. Napakababa ng kalooban natin pagdating sa ating Panginoon. Kaya na dapat maintindihan po natin dito. Higit na pinapahayag natin na tayo ay napakababa lamang sa harapan ng Panginoon. Lord, ano magagawa mo? Ito gusto ko eh. Lord, ano magagawa mo? Hindi po ako nasanay eh. Hindi po tayo dapat gano'n. Dapat na pinapakita natin sa Panginoon, Lord, nakakaya na umarap ako sa iyo. Sino ako ngayon para magmalaki sa iyo? Sino ako ngayon para sabihin ko, Lord, wala naman ako nagagawa sa church na ito eh. Hindi natin pinagmamalaki yung mga bagay nila. Kahit na sabihin mo, ang laki ng ginawa mo dito sa church ni Pastor, pagdating sa harapan ng Panginoon, buyo ka. Amen? Buyo tayo pagdating sa Lord. Wala tayo. Ang natin, you and I, is in front of God. Kaya ngayon ang dapat na makita disiplina sa atin pagdating sa panalangin natin sa Panginoon. Ikalawa, to pray that God's will to be done. Na kailangan kapag nananalangin tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi ba na parang nananalangin tayo? Kaya mo naman yun eh. Ilang pray na to, pangatlong prayer ko na to. Still hanggang ngayon, hindi mo pa rin tumapapag sa akin yung mga panalangin ko. Hindi mo pa rin binibigay sa akin yung panalangin ko. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang gusto ng Lord, yung kalooban niya pangyari, hindi ikaw. Hindi po ito tayo nag-ikot lang. Hindi po ito tayo nilalagay sa Panginoon. Ikaw na masusunod. Hindi po gano'n ang kailangan po natin. Nananalangin tayo sa Panginoon as John says, na tayo po itutukunin ng Lord. Kaya hindi po dapat gano'n dapat. Tukunin mo ito, Lord, sundin mo itong mga pinapanalangin ko. Hindi tayo nag-uutos. Pag makalaki natin yun, masyado tayo nagiging boss po pagdating po sa Panginoon. As indicated by the praise, your kingdom come, thy will be done. Sabi po Mateo 6:10, sabi niya, your kingdom come, thy will be done. So, para pinapakita sa atin ng Lord dito, mangyari ang kalooban mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Ang gusto talaga ng Lord, yung bangko na, yung gusto niya, kahit na ito yung gusto mo, pero ayaw niya, wala kang magagawa. Pero still, dapat tulihan mo pa rin siya at pakangalan mo siya. Kasi alam niyo, marami po mga tao ngayon, pagka hindi pinagbigyan ng Lord, natigamit na sila sa Panginoon. Hindi mo na ako tinutupad, hindi na ako mag-church kahit kailan. Hindi na ako mag-lingkod,
Hindi naman ako lumaman dito sa church sa ito. Anong gagawin ko dito? Kapatid sa Panginoon, ang laking pagkakamali dito sa Panginoon. Ang laking pagkakamali natin dito sa Panginoon kung gano'n ang attitude natin. Kaya nga, we must discipline our prayer. Ang exemplified in the Lord's own prayer, tingnan po natin yung panalangin po dito ni Jesus, no? Yung malipawa na panalangin niya. Matthew chapter 26, verse 39. Si Jesus na po ito, the Son of our Most High. Lumayo siya na kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Tingnan niyo, sa umpisa pa lang, nagpatira pa. How many of us pray na nakadipag o nakapatira pa sa Panginoon? Kadalasan, pag nagpapray tayo, parang nakaupo ka lang. Relax ka lang, kumisa, nakadiwan ka pa. O kaya parang tumahanap ka ng convenient, parang convenient position na katawan mo para makapanalangin ka. Kumisa na, gusto pa natin makahiga eh. Ako yung panalangin po talaga ng puno, parang pagpapakumbaba talaga sa Panginoon at makapagdalama sa Panginoon. Because tayo po ay umaasa lamang sa biyaya ng Panginoon. Sabi dito, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayon ninyo. Kung maaari, nakikiusap pa siya. Ano po? Si Jesus na po ito, pero nakikiusap pa sa Ama. Ama ko, kung maaari po, ilayon ninyo sa akin ang oras ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang pangyari. Pinipigilan nila masakit na mangyayari sa kanya. Kaya ang sabi niya, huwag yung kalooban ko, Ama. Kundi yung kalooban na pa rin ang mangyayari. Kung maganda sa atin eh, kung minsan pag nagkaroon tayo, pag naman doon, nagdilikod na ako sa iyo, tapos ito pa yung mga tulong ko. Nung nagdilikod na ako sa iyo, pero until now, ang hirap-hirap pa rin ang buhay ko. Minsan sinisisi pa natin ang Panginoon eh. Hindi nangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay ko natin. It's only because hindi natin lubos kilala kung ano talaga ang Diyos dito. Sa pagkakalan natin, ang Diyos dito, magbubuhos lang ng piyala sa buhay natin. Magbubuhos lang ng swerte sa pamilya natin. Hindi pa naman ang Diyos. Tinitignan niya kung ano yung makakabuti sa atin. Kung minsan nga yung makakabuti sa atin, hindi natin makalayan, ipakpahamak mo ko na yun. Kaya ang Diyos dito, hindi mo pinapalitulog sa iyo dahil ang gusto ng Diyos dito yung makakabuti sa iyo. Kasi sa tao mo, ang makakabuti sa kanya, maraming pera niya eh. Yung yumaman siya, yung umulad siya, yung magkamahal siya ng mga kayamanan dito sa mundo nito, yun ang ngayon ng tao na makakabuti sa kanya. Pero supposed to be, hindi yun ang pananaw ng Lord. Hindi yun yung pagkabuyo ng Panginoon. Hindi po doon na pinanghawakan ng Diyos na successful ng isang tao, kundi tinitignan niya kung ano yung bagay na magdudulog sa kanya sa tao na maayos pagdating ng araw sa harapan ng Diyos. Minsan, di ba? Dati, parang sinabi ko na rin po sa Panginoon to eh. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Hindi po natupad yung mga pangarap ko. Alam niyo, akala ko po kasi kapag naglingkod ka sa Panginoon, lahat ng mga pangarap mo, ibibigay na sa iyo ng Lord. Kasi noon, ang taas mo talaga ng pangarap ko eh. Gusto ko po talaga maging mayaman. Gusto ko po talaga magkaroon ako ng mga luxury car o kaya yung mga bahay talaga na maganda. Pero tayo yung pangarap ko po nung araw. Kaya po ang nagbigay po ko, ang tipong po nun, it is something wrong. Mayroon talagang mali. Kaya nga nung makita ko po yung bagay ngayon, ako hindi talaga rito ang paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod pa rin sa Panginoon, kahit na mahirap ka, mayroon kang kaganahan na paglingkuran ng Panginoon. Alam mo kung saan po natutunan yun, when I got praying to God. Nung nagkakaroon ako ng frequent prayer sa Panginoon, yung madalas na yung panalangin ko. Kasi alam nyo, pag nakikipag-usap tayo sa Panginoon, doon niya ikukwento sa iyo kung ano yung bagay na gusto niya mangyari sa iyo. At doon natin nalalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pero, if you are very seldom na mag-pray ka sa Panginoon, hindi mo talaga maririnig kung ano yung gusto mangyari ng Panginoon sa iyo. Kaya nga si Jesus, araw-araw nananalangin siya, 3 times a day, more than 3 times siya nananalangin.
Dahil gusto niya na malaman kung ano yung kalooban ng Ama. At yun yung mahalaga po dito. Tapos inuwi pa dito sa verse 42, Mateo 26:42, muli siya itong lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi ko maaaring maialis ang oras ito, malipat inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Pilit ang hinihiling eh. Pero ano sabi niya, pinipilit na pa rin ng Panginoon, Ama, yung kalooban mo, wag yung kalooban ko. Para sinabi niya, wag mong ipipilit itong pinagaling ko. Dahil alam ni Jesus na hindi ito makakabuti sa Kanya. At hindi makakabuti ito sa atin. Alam niyo, nakita niyo po, magtutuusin, si Jesus is an Almighty God. Alam naman natin na galing siya sa may, galing siya sa langit. At kaya nito, in any moment, sa isang pitik lamang, kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay. Pero hindi niya ginawa yun. Because I really wanted to go into the process. At yung proseso na yun ay pinakita sa atin na itong sakripisyo kung ito ay pagdudulot ng ikaliligtas sa marami. Kaya nga yun yung kalooban ng Ama. Okay. Number 3, to make requests for our daily needs. Ang purpose po ng prayer na tinanong ko sa atin ni Jesus, yung para po tayo ay mag-request ng mga pangangailangan natin. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 11, such as our daily food. Give us this day our daily bread. Sabi na po dito, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. At hindi naman po yun, such as our body health. Na pinapakita rin dito na hinihingi po natin na tayo po natin maging malusog. Sabi po ng 3 John chapter 2, mahal kong kaibigan, itinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ng katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Kapatid, tingnan mo minsan ka kasi ganito po yan. Minsan tayo, hindi lang tayo nangingi ng mga bagay sa Panginoon. Bagay, ikaw, bagay. Material things, financial things, or success in this life dito sa mundo. Pero, hindi natin sinikap na hindi sa Panginoon, Lord, ibinadalangin ko ang aking anak na magkaroon ng spiritual na relasyon sa iyo. Ibinadalangin ko na yumaman siya sa mga bagay na spiritual. Yumaman siya sa relasyon niya sa iyo. Yumaman siya sa mga bagay na pagsunod sa iyo. Kung minsan hindi natin ipinapadalangin yun, kaya pansinin nyo sa prayer po natin, hindi masusunod yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? That's to save humanity. That's to save humanity. Gusto niya, iligtas na tayo lahat. Walang hindi dapat na mapahamak. Gusto niya lahat tayo ligtas. Pero tingnan nyo, dahil tayo po ay makasarili na minsan, kaya ano po yung mga panalangin natin? Yung pinaka-konsepto ng panalangin natin is always asking God for the things that we need every day in our daily. Kaya nga sabi ng Lord, sapat na yung pangangailangan mo sa isang araw. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, sabi ko dito, tinuro ng Panginoon dito, give us this day a daily bread. Yan yung araw na ito. Alam niyo, hindi po tinuro ni Jesus na bigyan mo kami ng pagkain sa buong isang taon. Alam niyo kung bakit? Ginawa ni Jesus na ito lamang araw nito na magbigay ng pagkain ko sa Kanya para matulog ang araw-araw na nanalangin. Paano ka nang bawa? Good for 1 year na lang yung ipinalang na pagkain, ibigay sa iyo ng 1 year na sugang na pagkain mo, paano ka bang matawag sa Lord? Baka rin magpasalamat sa Panginoon, hindi na tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi ng Lord, give us this day our daily bread. Bigyan ko kami ng pagkain sa araw na ito. Kaya kapatid sa Panginoon, ang gusto kasi ng Lord that we must have concern for the spirit of others. Halimbawa, ngayon sa oras dito, yung magkaroon ka ng malasakit sa katabi mo, sa espiritu ng katabi mo. Hindi lang sa pangangailangan niya pinansyal, hindi lang sa pangangailangan niya material, kundi sa pangangailangan ng espiritu niya. Sapagkat alam niyo po ba kung ano mahalaga? Yung kaligtasan ng tao. That's why we only need God. Kasi sa ating pananalangin sa Panginoon, doon natin makikita how value our salvation right now. Ngayon pa lang, kaya tingnan nyo,
mapapansin nyo, maraming tao hindi nagpapahalaga sa kanyang salvation. Kung malikas, kung hindi. Kapatid sa Panginoon, kailangan i-secure natin yung kaligtasan natin. That's why God teaching us about discipline in our spirit. Dahil ito po yung malaking pagsisisihan po ng isang tao kapag hindi po siya naligtas. Kung bakit dapat na maunawaan natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Ano ba sabi po ng Biblia? Sabi po ng Roman chapter 12 verse 2. Ano sabi na gano'n? Huwag tayo umayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Mag-iba tayo magbago ng isip o kapatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuting, agumul at talagang gano'n. So, ano sabi ng Lord? Huwag tayo umayon sa takbo ng ito. Kasi this word cannot give you an idea about the will of God. Hindi natin makikita sa mga kapitan ng mundo ito. Bakit? Kasi maglilibang tayo sa mga bagay sa mundo ito. Not knowing the things about goodness of God, acceptable to God, and the right thing that we need to do in our life. Kaya nga, kapatid sa Panginoon, yung kalooban ng Panginoon ang kailangan natin paglasin. And this is our prayer to God. Yung tayo pag-lasin mo, hingin natin, Lord, kalooban mo ba ito na ganito ang buhay ko? Kalooban mo ba na pasukin ko ito, patuloy ko? Kalooban mo ba, Panginoon, na magkatulungan kami ng buhay ko? Tinatanong lahat dyan sa Panginoon. Kasi kung minsan, nakita lang natin, gwapo, okay, kalooban ng Diyos to, bigay ng Diyos to. Paano magpangit? Ay, hindi kalooban ng Diyos yan. Paano kapag hindi malaman? Ay, hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi Diyos ang nagbigay sa akin yan. Pero pag malaman, ay, ito ang kalooban ng Diyos. Bigay sa akin talaga ng Diyos ko kasi gusto niya makimayaman ako. Ay, sure. Sure ka ba na gusto ka talaga ng Lord na makimayaman? Sure ka ba na gusto talaga ng Lord na makatiwag sa mga malaman siya? Kapag sana lahat na tayo, no, itiniwan na ng Diyos sa mga mansyon. Pero bakit ang Diyos na nagawa sa ating ang mansyon, hindi dito doon sa langit? That is to heal our spirit and just for us to learn to do the will of our God. E para matuto tayo sa mundo. Kaya nga kung mapapansin natin, bakit kung minsan may pera ako, kung minsan wala, kung minsan sadala, kung minsan hindi. Yun ang kalooban ng Diyos. Para makita mo kung paano mabuhay ng mahirap na mayroong pasasalamat sa Diyos at kung paano managana sa buhay ng mayroong pagpapuri sa Diyos. Kalimitan po kasi ang tao kapag nagpapanay na sa buhay nakakalimutan ang Panginoon. Kaya sabi niya, ako, kung papapanahin ko ng tao na ito at iyayaman to, pagkaroon niya makalimutan na ako. Ang sabi ko rin David, huwag mo akong payamanin, huwag mo makalimutan kita, huwag mo naman akong pagbuhatin, baka isunta kita. Kapatid sa Panginoon, usually, alam ni David na gano'n ang attitude ko ng tao. Kaya nga, kung minsan, diba, paano kapag wala kang papayang tayo, hindi mo na ako sisito. Naiinis ako. Sige, sige, pastor ko, pagpapalain, buhay ko, pagpapalain. Yung mga, puro pagpapala na lang, pala na lang ako, pala ng buwagi. Hindi naman po ganun ang pagpapala ng Diyos eh. Ang pagpapala ng Diyos ay ayon sa kalooban niya. Ano yung natin ang Panginoon? Gusto nyo frequent prayer para sa yung purpose ng prayer maintindihan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko natin. Amen. Dapat, to confess our sins, seeking mercy, asking forgiveness as we forgive others. Matthew chapter 6 verse 12. Ang sabi ko sa atin, forgive us into our trespasses as we forgive those who trespass against us. Now, alam niyo po ba na tinuturuan po tayo ng Diyos na humingi ng tawad? Kasi marami ng tao ngayon, hindi na marunong humingi ng tawad. Akala niya hindi siya nakakasala. Especially, di ba, pag-isan sa asawa ko, bakit kapatid naman ako at ako humingi ng tawad sa asawa ko? O sa anak ko, bakit? Ako ba kailangan humingi ng tawad sa anak ko? Hindi, dapat siya humingi sa akin ng tawad kasi anak ko lang siya. Kaya po lang na. Ang kalooban po ng Panginoon, kaya tayo tinutulungan ng panalangin para tayo po ay matutong magpatawad na. Yung na tayo ay nililip out na hindi natin napatawad. Yung matutunan natin, ito yung kapit-parang natin, kapit-test, marunong tayo patawagin yan. Amen. Pag-isan na, kahit pastor natin, hindi natin mapatawad.
Yung ba naman yung nagtuturo sa atin na magpatawad? Bakit ikaw ba gusto nagpapatawad? Kung alam mo lang, naliligahan. Hindi. Lahat yan. Kailangan patawarin po yan. Amen? Assume that God's will justly and faithfully bless through Jesus' blood. Alam na kailangan kapatawaran kay Jesus po talaga yan. Kailangan tayo lang nanalangin, just visiting our prayer to ask forgiveness for every sins that we have. Kapatid sa Panginoon, lalo na kung may kasalanan ka, mas masama po talaga na idikit ang buhay natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung minsan, na ako nagkaroon ng pagkakasala sa Panginoon, sabi ko, Lord, bibitiw kahit na anong mangyari. Huwag ko din ako bibitiwan, Lord. Hinihiya ko talaga sa Panginoon yun. Kasi alam ko po, na kapag mayroon tayong sin, ang hirap po talaga unawain ng kalooban ng Panginoon. At ang hirap po talaga na ma-receive yung kapatawaran kung hindi tayo hindi po magpapakumbaba at mananatili sa ating Panginoon. Kaya nga alam niyo po, pag mayroon tayong pagkakasala, mas lalo mong itikit ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang mahihiya sa Lord. Amen. At yun po yung kailangan po natin, na tayo po palagi nananalangin sa Panginoon. Paano tayo mananalangin? Kapag tayo po nagkakasala, ganito po mananalangin. 1 John chapter 1, verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawagin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. We pray for the forgiveness of our sin. Hinihingi natin sa Panginoon yun. Kahit na parang sa piling mo, wala kang nagawang kasalanan sa kapwa mo. Sa piling mo, wala kang nagawang mali sa Diyos, humingi ka pa rin, magpakumbaba ka pa rin sa Panginoon. O minsan parang hindi natin alam, bakit? Ano ba nagagawa ko masama? Marami kapatid sa Panginoon. Sa isip, salita at sa gawa, nagkasala po tayo. Kaya nga, kailangan po natin na laging mag-pray po tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ikaliman, to ask for God's providential grace. It really purpose, as Jesus taught to us, ang purpose po sa ating Panginoon, yan tayo po yung mapangalagaan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ikaw yung nag-aalaga sa iyo. Kapag minsan, mga kapatid sa Panginoon, minsan akala ng mga magulang sila yung nag-aalaga sa mga anak nila. No, there is a providential care from the Lord. Ang Diyos ang talaga nag-aalaga. Ang Diyos ang talaga kumakalina po sa atin. Kaya nga sabi po ng tumuro po sa ating Panginoon, keeping us away from evil. Ano sabi niya po sa atin dito? Deliver us from evil. Not to lead us into temptation, but to deliver us from evil. Ano gusto po mangyari sa atin ng Panginoon? Yung tayo po mismo ay pangalagaan ng Diyos, ingatan ng Diyos doon sa mga masasama. Kaya na tayo nananalangin palagi para ilayo tayo ng Diyos sa mga masama. Kaya kung mapapansin natin, di ba? Nakakatakot na tayo po ay, halimbawa, umalis ng bahay na wala pong balot ng panalangin. Nakakatakot na tayo ay kakain na walang panalangin. Nakakatakot na tayo po ay magpupunta sa trabaho natin na walang panalangin. Kasi alam niyo po, laging may banta ng kaaway sa buhay natin. Kaya, yun yung tinanong ni Jesus, he knows every works of the devil into the man. Alam ng Diyos kung ano yung gawain ng kaaway. John 10:10, nabalito ang kaaway para ano? Kung tayo mawasang pagnakaw. Kaya nga, alam ni Jesus po yun, kaya ang Diyos din patinuruan po tayo ng panalangin na lagi natin hiningin sa Panginoon na ilahan tayo sa masama. Amen. Directing our path, it can be His will. Kung bagay parang siya po yung dapat na mag-lead po sa atin into His way. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 9 to 10, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak at lagi ko yung dinidinalangin. Lagi ko hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa bukas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Anong hinihingi niya po dito? Yung will ng Lord, yung patnubay ng Lord, yung gabay ng Panginoon. Hindi ko ba yun, basta, pupunta ko doon. Yung wala na po tayong pagtatanong sa Panginoon, basta, aalis ako. Basta, pupunta ako ng SM. Basta, pupunta ako sa lugar niyo, mga kasyal ako. Wala na po tayong pagpapasakot sa Panginoon. Kaya nga, in our prayer, doon natin na-express sa Lord yung pagpapasakot natin. Lord, kalooban mo ba ito? Ask the Lord. Kasi kung minsan sa daan ng sa tingin ng tao, ito ay matuwid, subalit sa dulo ay kapahamakan.
Ipinapasakot dapat po natin bilang mga tao ang pag-iingat po ng buhay po natin sa Panginoon. Sa Kanya. Hindi yung tayo, ingatan mo ako ha. Kahit ingatan mo ng tatay mo, ingatan ka ng magulang mo. Without the protections from our Holy God, hindi natin maisisecure po yun. Hindi natin masisiguro po sa sarili po natin. Pero but if we ask to God, Lord, deliver us from evil, ang Diyos po mismo gagalaw po yan. And He will shield you from that kind of evil. Alam niyo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay. From the Lord's Prayer, we can learn much about the purpose of prayer. Alam niyo, kapag tayo po mismo, pinag-aralan po natin itong tinuro ng Panginoon Yesu Cristo na panalangin sa kanyang mga alagad, marami po tayo makikita po dito kung ano talaga ang layunin ng prayer sa buhay po ng isang tao. Okay. As done by His apostle, ito naman yung turo ng mga apostol pagdating sa prayer. Ano ba yung tinuro sa ating mga alagad? To express thanksgiving, yung tayo po ay laging magpapakita ng pasasalamat sa ating Panginoon. Katulad po na sinabi po ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18, nandiyan pa po kayo. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo sa ibang version, ang sinabi po dito, ano mang pangyayari sa buhay niyo, niloob ng Panginoon na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. So, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung halimbawa mahirap ang kalagayan mo ngayon, ipagpasalamat po sa Panginoon niya. Because God has always a purpose in you. Para sa ikabubuti niya, for our own good. Hindi po para maging worse yung pamumuhay natin, kundi para mayroong bagay tayo matutunan sa ating Panginoong Yesu Cristo. Ano po? To find peace in the midst of anxiety. Ito yung tawag po ng mga apostol. Tingnan mo din po ito ni Pablo sa Filipos chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayo makalisa tungkol sa anumang bagay sa akin. Hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ang hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga napakalaga na tayo is one with Christ Jesus. Kailangan mo tayo nagpapakita po ito, indikasyon po ito na kapag ikaw lagi ka nananalangin tumatawag kay Jesus Kristo, you are one with Him. Ganyan ka intimate yung relasyon mo sa Panginoon. If you pray 3 times a day, nag-recognize ng Lord na lumalalim yung iyong relasyon sa Kanya. Pero kapag hindi ka nag-pray, naglalangawan po ito ng kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, huwag kayong mag-isa tungkol sa anumang bagay sa hipingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. You cannot pray to God without faith in Him. Kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon, how come na mag-pray ka sa Kanya? Siyempre, hindi ka tatawag sa Kanya kasi hindi ka nananampalataya sa Kanya eh. Paano kung hindi na tulong sa kaibigan mo, alam ko, wala siya magtutulong sa iyo. Kung hindi ka nagtitiwala na tulungan ang Kanya. Kaya nga, hindi tayo natin kapag hindi natin pagkakatiwalaan. Pero kung tayo nagtitiwala tayo, nananampalataya tayo sa Diyos, dapat dapat na tumatawag frequently pagdating sa ating Panginoon. As done by the apostle, to receive strength and boldness from God. Ano ba yung nanalangin sa Panginoon para magkaroon po tayo ng lakas at tapang na kaharapin ng mga bagay sa buhay ito? Ephesians chapter 3, verse 14 to 16. Dahil dito ako nagtutuloy sa harapan ng Ama, nang mula sa Kanya magkakaroon ng pangalan ang bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Our identity is from Christ Jesus. Ay yun, hindi tayo makikilala kung wala ang Panginoon. Kaya nga yung pangalan ay ibigay sa atin yan. Kaya pagdating po ng araw, papalitan din po yung ating pangalan pagdating po sa langit. Amen? Verse 16, hindi na dalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu o ipalakasin niya ang inyong buhay na espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. So, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po dito para palakasin yung ating espiritu, yung ating relasyon sa ating Panginoon, kaya tayo nananalangin. Always need a prayer. Kailangan po natin palagi ng panalangin. Hindi magiging malakas ang isang Kristiyano kung hindi tumatawag sa Panginoon.
Hindi lang tayo, halimbawa, no, sa isang game show, no, kapag halimbawa parang walang ka naman isa doon, call a friend ba? Yung kung kami tumatawag ka na ng tulong ng saklo, no? Kaya nga tayo Jesus Christ, our present help. Ang sabi po natin dito, saan magagaling ang aking saklo, no? Sa lumikha ng langit at lupa. Tumingin ako sa ito ng mundo, di ba? Saan magagaling ang aking saklo, no? Sa Diyos na may likha ng langit at lupa. So kung mapapansin po natin, kapag tayo po nanihina na, sino yung dapat natin tawagan ang Diyos? By our prayer. Kaya na tayo nananalangin pa namin sa Panginoon, asahan ko, lalakas ang Espiritu mo. Sino yung bibigay mga malalakas ang Espiritu? Ay salamat sa Panginoon, mahina ang Espiritu. Naway matutunan yung manalangin sa Panginoon para lumakas ang Espiritu. Yan pa po yan, sino po bibig nakakaramdam ng panghihina sa Espiritu? Siyempre, hindi rin kayo magtataas na. Kasi mahihiya kayong aminin, no? Pero ang sabi ng Lord, if you confess into God, He is faithful and just. Ngayon, sino po dito yung mahihina ang Espiritu na nakaramdaman niya? So, what we need is prayer. Yung frequent prayer to God. Yun ang purpose po yung para tayo po yung magkaroon ng strength at boldness in God. Amen? Number 4, to find opportunity for service to God. Yan. Alam niyo po ba na ang paglilingkod sa Panginoon is a great opportunity for everyone of us? Hindi ba ito pinatanggihan? Kaya lang po hindi natin naiintindihan because we are lack of prayer. Hindi tayo nag-disiplina sa prayer po natin, kaya hindi natin mag-itindihan. Bakit po kailangan ko maglingkoran ng Diyos? Kaya naman tayo kaibigan na bakit ang isang tao na sumasampalataya sa Diyos ay hindi lang maglingkod sa Panginoon. Colossians chapter 4 verse 3, italangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na manipangaral ang kanyang salita at manipahayag ang liwanag ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo mo ngayon. Alam niyo kapatid sa Panginoon, this is a great opportunity. Hindi pa yan sa opportunity na binibigay sa iyo ng trabaho ng magbatito. Hindi pa yan doon sa ibinibigay sa iyo na alam mo ay talagang oportunidad na napakaganda na. Pero gusto ko malaman mo, pag ang Lord inanyawan o paglingkuran siya, ang ibig sabihin niya, it is more than an opportunity. Hindi pa yan dahil sa mga opportunity na parang tinatanggap mo sa mundo ito. Dahil napakaganda po itong biyaya na ito. At pagkakaroon ng ito, nagabitin ang buhay ko ng Diyos. At alam niyo po na, kapag ang isang tao nagpapagamit sa Panginoon, sinisecure niya yung place niya in heaven. Dahil hindi naman po tayo itinuloy ng mga alagad. Ano pangako ni Jesus sa mga alagad? Siya yung aalis muna at ipagkahanda tayo matitiran doon sa kanyang sa bahay ng kanyang ama. At pagkatayo na pagkanda niya, hindi siya babalik dito. Sige na kayo ng Lord. It is designed for yung kanyang mga followers, yung kanyang mga alagad, yung mga tao na nag-record sa kanya. Amen. Kaya nga, this is a great opportunity for every followers of Him to serve God. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if we don't have service, wala po tayong matatanggap po talaga sa Panginoon. If there is no labor, wala tayong tatanggapin na gantimpala sa Panginoon. Kaya nasabi ng Lord, our labor in God is not free. Kaya alam nyo, kaya nagkakagano mo ang buhay po natin. It is because there is no service to God eh. Kaya kapag puno ka ng opportunity na mapaglingkuran ng Panginoon na ito, pagbilang ng Kristo, doon nagkakaroon ng magandang pagkakataon na paglingkuran ng Panginoon. At if you don't have Christ in your life must be crisis. Kaya nasabi nito eh, where Christ is, there is no crisis. Nagiging po natin, na kung saan naman si Kristo, wala po tayong mga kapanguhan sa buhay nito. Kaya nga, Christ is, there is no crisis. Nagiging po natin. Kaya nga, sabi po sa ating ang Panginoon po dito, itanangin natin sa Panginoon na tayo po mismo magramit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Gusto mo maging maayos ang buhay mo? Siguro, hindi ba, para sinasabi, maayos naman ang buhay ko eh. Without Christ Jesus, a life is full of crisis. Maglingkod ka sa Panginoon. Tingnan mo kung hindi gagalaw sa buhay mo, Lord.
Kaya nga kung minsan nalilimitahan yung paggalaw ng Panginoon sa buhay natin, it is because hindi tayo naglilingkod sa Lord. At alam niyo po, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, ipinapasalilalim natin sa Panginoon yung buhay natin, ipinapakuman natin yung buhay natin sa Panginoon. We commit our life, every words of us to Jesus. Ganun po ang ibig sabihin ng service to God. Hindi lang kasi tayo gumagawa, kundi we attend our life to be obedient to Him. Amen? Okay, number 5. As taught by the disciple to receive wisdom from God para tayo magkaroon ng karunungan. Kaya mostly, alam nyo, ang daming mga Kristiyano parang lack of knowledge. It's still lack of knowledge. They never listen to the words of God. They read the Bible. They go into Bible study. There is still lack of knowledge pa rin. Alam niyo bakit? Kasi hindi sila nag-depend po talaga into the Spirit of God. Kaya nga, kung tayo po'y kulang sa kaalaman, ang sabi po dun sa chapter 1 verse 5, ngunit kung sino man sa inyo kulang sa karunungan o inisiya sa Diyos at siya ibibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at walang nanunubad at hindi nanunubad. Kaya nga napakadali lang kung humingi ng karunungan sa Panginoon. Na kapag kailangan mo po talaga itong karunungan ito, use it mightily to the Lord. Para bigyan ka ng Panginoon. Pero kung gagamitin mo lang, into your personal own motive, hindi mo bibigyan talaga ng karunungan ng Panginoon. Number 6, to intercede on behalf of others. Ito po yung purpose ng panalangin ayon sa mga apostol. Yung tayo po'y namamagitan sa pamamagitan ng bawat isa. Yung tayo po, kumagay parang kapag halimbawa may karamdaman siya ganito, tayo po yung nananalangin sa Panginoon. Kapag mayroong pagulungan sila sa buhay, pinapanalangin po tayo. Tingnan po natin sabi ni Santiago. Santiago chapter 5 verse 14 to 16, nandiyan po ba tayo? May sabi ba ang sino man sa inyo, ipatawag ninyo ang matatanda pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at paliman ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagdadalangin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakisin siya muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawalin siya na sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya nga, yun po yung magiging kalakasan natin sa bawat isa po sa atin. Pag mayroon may karamdaman, tawagin ang mga matatanda ng iglesia para ipanalangin kayo. Kung minsan, hindi pa yung Diyos na hindi pa yung mga kapatiran na tinatakbo natin. Kung minsan nga, yung iba pa tinatakbo natin. Kaya nga tayo pinag-ipot-ipot dito para maging kalakasan ng bawat isa. Amen. Okay, let's go into the practice of prayer. Kanina yung purpose man ng prayer po yun. Ito naman po yung practice of prayer. Una, as Jesus taught the value of secret prayer. Mahalaga po yung secret prayer. Kasi kung minsan parang nagiging pagpapaibabaw kapag tayo po'y nakabalandor po sa maraming tao. Kaya gusto po ng Lord yung tinatawag na secret prayer. Una, by present in His sermon on the mount. Ito po yung pagtuli ng Diyos ng ating Panginoong Yesu Cristo. Yung tinuro niya sa sermon niya sa bundok, sabi po ng Mateo 6:5-6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga kapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga alto upang pakita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang nagpipala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isarapok ito. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Mas masarap yung manalangin into secretly. Yung hindi mo pinagkakaingay, yung iyong panalangin, yung hindi ka nagpapakita sa matla. Kung ito po, dito nyo, magaling ako manalangin. Lagi ako nagpapray. Wala pong biyaya sa Panginoon po yun. Pero yung panalangin natin, magpapulong ka sa kwarto mo, magpapadaling araw, gigising ka, magpapray ka, tapos talagang one-on-one with Christ, iiyak ka sa Kanya, at ipapanalangin mo yung mga bagay na gusto mo, makikita mo, tutugo ng Panginoon po doon. Ano ba po ito? As taught by Jesus taught the value of secret prayer by example in finding solitary places to pray. Yan. Yung hahanap ka ng tahimik na lugar. Yung hahanap ka ng payapang lugar.
Pag may lugar na kung saan, makikita ko, mayroon mga nagtatakbuhang bata, mayroon nagsisigawan, may mga nagchichismisan, tapos habang ikaw ay nagpapay, walang saysay po yung bagay niyo. Kailangan humanap po tayo ng tahimik na lugar po talaga. Mark chapter 1 verse 35. Madaling araw pag bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sa kung siya nagpunta sa isang lugar na tahimik, sa isang ilan na kung saan walang tao. Amen? Siguro, baka naririnig niya lang doon yung mga kuliglig lang po. Pero sa atin po ngayon, kapanahonan dito, ang hirap pumanap ng place na gano'n. At pag nakakita ka naman ng place na gano'n, sigurado ko sa iyo, baka matakot ka. Baka mamaya iba paramdaman mo doon. Amen? Baka magkahalimbawa, nagpunta ka, umakit ka ng mundo, mamaya meron lang kung magtatakbo ka na, hindi ka na nakapag-pray. No? Amen? Kaya we must discipline our prayer. And this is our practice. Yung kailangan po talaga na makahanap tayo ng isang lugar na tahimik para samantalahin po natin yung pagkakataon na between you and God, yung lang nag-uusap. Wala nang iba. Amen? Diba? Jesus taught the value of simple prayer. Yan naman, simple panalangin lang. Yung it's not a complicated prayer. Yung hindi tayo kapag gumagamit ng mga unnecessary word. Ano po ito? Sabi po na Mateo chapter 6 verse 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan dahil ang ginagawa ng mga hentil. Sino po yung gumagawa ng mga prayer nito? Yung mga hentil. Yung mga paulit-ulit na salita. Yung kaawahan mo kami, kaawahan mo kami, kaawahan mo kami. Wala tingin ng kakaawa. Wala na nga ang Diyos sa iyo eh. Dahil yun lang ang sinasabi ko sa Kanya. Sabi po dito, ulitin po natin, sa panalangin ninyo, huwag kayong gumamit ng maraming salita walang kabuluhan dahil ang ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Kung minsan meron pa yung mga random na sinasabi, ng panalangin na hindi naman kailangan talaga sa Panginoon. Kung minsan meron pa tayo mga ibang pangalan na binabanggit, minsan narinig ko pa nga sa ibang panalangin, binanggit pa yung lola niya eh. Di ba? Ano? Hindi niyo mo pala pakinggan yung mga yun. Yung meron pa silang ibang pangalan na binabanggit na hindi mo naman kilala kasi yung mga tao na yun. At alam po ba natin na ito po yung kasuglam sa Panginoon? Na sa panalangin po natin, parang may tatawagin kang pangalan na hindi mo naman kilala. At alam niyo po ba, pakikipag-usap po yun sa espiritu ng kung sino. Which is kasuglam-suglam po sa Panginoon po yun. Kung panalangin tayo, only one name. At tawagin natin, the name of Christ Jesus only. Okay. Ano ba sabi po dito? Yung value of simple prayer? Our Father already knows what we need. Alam na ng Diyos yung ating pangangailangan. Matthew chapter 6 verse 8. Huwag ninyo silang tutularan, alam na ng inyong Ama na nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Alam niyo kung bakit gusto ng Lord na manalangin tayo? Kasi gusto ng Diyos na maramdaman yung ating kalooban. Because He knows everything. Hindi na ba na ipapanalangin sa Kanya? Alam na ng Panginoon Lord. Kaya lang, gusto ng Lord na makita yung puso mo. If you are being true, if you are being loved to God. Kasi may mga nananalangin, minsan na, galit pa sa Lord eh. Naiinis pa sa Panginoon eh. So, pag nakita ng Lord na parang puno ng galit sa puso ang isang tao na nanalangin, wala po yun, rejected po yun. Kaya nga sabi niya, bago kayo maghandog, iwanan niyo muna yung inyong handog, magpagkasundo muna kayo sa mga inyong mga kaaway. Kaya kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, kailangan batiin na kayo ng asawa mo. Batiin na kayo ng anak mo. Batiin na kayo ng kapitbahay mo. Para magkaroon ng sense yung panalangin mo. Ay, Pastor, kaya pala hindi dinidinig yung panalangin mo. Lagi na lang akong galit sa asawa mo. Amen. Kapatid sa Panginoon, yung pagpapatawad ang unang ibigay sa atin ang Lord dito, our prayer. Para lang sa ganoon sa ating pagpapatawad, mayroon tayong magandang maita pagdating sa ating panalangin. Amen. Amen. Kaya natandaan nyo, kapag mananalangin kayo, humingi mo na kayo ng tawad. Amen. Baka mamaya, galit ka sa pastor mo, tapos mananalangin ka mamaya. O kaya naman, mananalangin ka, tapos yung pinapanalangin mo, sinusupan mo. So, mas lalo kung hindi ka kalagdal Panginoon po yun, ano po?
Okay, tuloy po natin. Romans chapter 8, verse 26 to 27. Yung din naman, tutulungan tayo ng Espiritu ng ating sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at lumalaing sa paraang hindi natin kayang sabihin. At ang Diyos na siyang nagkakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Without the Holy Spirit, we cannot intercede our prayer into God. Alam niyo, yung pong Holy Spirit ang nag-intercede para dali yung panalangin natin sa Panginoon. Kaya kung tayong confident sa prayer natin, ang galing ng mga langit, ang usay kung sumapit ng mga panalangin. Come on, kapatid sa Panginoon. Kahit na napakaganda ng panalangin mo sa pamilya mo, kung wala yung tulong ng Holy Spirit, hindi makakarating sa Diyos Ama yung panalangin mo. Amen. Ikatlo, Jesus taught the value of steadfast prayer. Yung tinatawag na steadfast prayer. Yan. Okay. In response to his disciple request, teach them to pray. Ang sabi po dito, Lucas chapter 11, verse 1. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar na siya'y matapos sinabi ng isa sa kanyang mga alagang Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Yung pag-umpisa tayo na matuto about prayer. Sino po dito yung until now, hindi pa rin marunong mag-pray? Nasa naman yung hingin po natin. Siyempre, mahihiya pa rin kayo, no? Paano tayo matututo? Ano? Lahat kayo marunong kayo mag-pray. Sino po dito yung mga marunong na mag-pray? Pakitaas ang kamay. Patingin mo. Taas masyado yung kamay. Taas. Lahat. O sige, isa-isa tayo ngayon dito. Mag-pray. Yung mga nagtaas ang kamay. Hindi ka totoo, lahat kayo marunong na mag-pray. Ano po ba kayo? Bakit nahihiya kayo? Alam niyo, kung ako hindi ako marunong mag-pray, sasabihin ko talaga Pastor, ako, medyo hindi ako mag-pray. Now, kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon para na sa ganun matutunan kayo. Amen? Kaya deserve niyo po yung kailangan, deserve niyo yun. Kasi yun yung nag-i-indicate na tayo hindi relasyon kay Yeso Cristo. Kapag tayo tumatawag sa pangalan ng Diyos. Amen? Okay. Jesus taught value of steadfast prayer, telling them the parable of the persistent widow. Matikan niyo po, paano manalangin ito, verse na itong value rin ito, kung sa hukol na walang kinakatakutan Diyos at hindi marunong gumalang, rumispeto. Sabi ko sa Luke chapter 18, verse 1-8, humihingi ng katulungan ito, value rin ito, doon sa matapang na hukol. Tapos, dahil pabalik-balik po ito at hindi pinagbibigyan ng hukol, alam niyo po ba, napagpasyahan itong hukol na ito na ibigay at ipalong sa kanya yung kanyang katarungan na hinihingi po dito. Sabi yung humor, sabi po dito Mateo, sabi po dito, nahumingi siya sa hukol, sabi ng hukol sa kanya, sige nga, bigyan mo na nga sa kanya kung ano yung kanyang hinihingi katarungan, baka mamaya mag-inis pa ako kung anong pagawa ko sa kanya. Tingnan niyo po, yung tinatawag na persistent prayer, kailangan po na tayo po nangungulit sa Panginoon. Minsan, alam nyo, isang prayer pa lang, umanayaw na tayo. Minsan, dalawang prayer pa lang, sumusuko na tayo. Pero alam niyo po ba, ang Panginoon gusto niya talagang subukin yung ating pagtsatsaga sa panalangin. Minsan, alam niyo, kapag alam niya na tamad ka mag-pray, hindi agad tutugon ang Panginoon sa panalangin. Tutugon kanya muna maging masipag sa panalangin. Amen? Kung talagang niya mo na matuto ka panalangin araw-araw. Lalo na halimbawa, yung magpapray siya, once a year, kung mag-pray siya, kung talagang ka po na daily, matuto ka mag-prayer bago siya sumunod sa iyo. Amen. Kasi yun yung kahalagahan ng tinatawag na steadfast prayer. Amen. Sabi po naman tayo chapter 6 verse 8, kung ninyo silang tutularan, alam na iyong amang nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Alam niyo po kung anong hinihingi po ng Panginoon po dito? Yung tayo po maging pakulit sa panalangin. Amen. Yung pinakulit natin, Lord please. Yung humihingi tayo pag napakiusap sa Panginoon.
Nakikiusap tayo palagi sa Panginoon. Minsan wala na nga tayo pakiusap sa Panginoon. Loko na nga. Kapainis. Ayaw naman tuloy ng Panginoon. Balang na nga. Kaya ngayon, hindi ka na magtitiwala ngayon sa Panginoon. Pero ang hindi mo alam doon, kaya pala hindi tinutugon ng Panginoon yung prayer mo dahil isang beses ka na mag-pray. Mainitin ka sa prayer. Sumusuko ka agad sa panalangin. Ayaw mo masaktan yung lalamunan mo sa pagbigkas sa panalangin. Amen? Hindi ka na pagpagpag sa panalangin, Lord, please! Minsan pa nga, may kinaubat. Ayaw mo na mag-pray. Masakit pa na sa lalamunan, sila na lang. Amen? Naku, dami na kami dito. Ayaw mo mag-angayit yung mga ditip mo dito sa leeg, para sumigaw ng panalangin sa Panginoon. Amen? Kaya tuloy, hindi tinutugon ng Panginoon. Okay, tuloy natin. As practiced by godly men and women, unang-una po dito, makikita po natin, ito si David. A man after God's own heart, prayed morning, noon, and evening. Dati, tatlong beses. So, hindi lang sabihin natin, isang oras ng panalangin niya ito, sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Sabi po dito, mga awit chapter 55 verse 17, sa umaga, hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing, at ang aking tinig ay kanyang diringgin. So, alam nyo, gusto talaga ng Lord yung madalas na nananangin tayo. Kaya nga, paano tayo tutugunin ng Lord? Kung halimbawa sa loob ng isang linggo, isang beses ka lang mananangin, tapos pagka-ikli pa, wala pang mga 2 minuto, tapos ka na sa prayer mo. Kakapasok mo lang doon sa kwarto mo, huli, ka palabas. Akala mo napakahaba na naging penitensya mo sa panalangin. Yung pala nakaupo lang doon, nagmumuli-muli lang. Amen. Sinabi po natin, maging masipag po tayo sa panalangin. Sino ba? As practiced by godly men and women, ito si Daniel. A man greatly beloved by God prayed thrice daily for 10 years. Hindi mo, tatlo, no? Yung panalangin nila, ikaw, sa isang araw, ilang beses ka manalangin? 3. Kaya lang, pastor, yung 3 na yun, 3 pagtanggirin yung ginagawa ko. Sana mag-pray sana ako ng mga umaga, kaya lang, hindi ako, pastor. Kaya sa tanghali na lang. Kung tanghali, magpapay na sana ako. Kaya lang, meron akong gagawin. Kaya natabihan ko lang. Sa gabi na lang, pastor. Sa gabi na, pag-pray naman ako, pastor. Kaya lang, nakatulog ako. Yun naman po yun. Kaya nga, napakahalaga talaga ng persistent prayer. Daniel, a man of greatly beloved by God, prayed thrice daily for many years. Kaya nakita niyo yung impact na panalangin po nito si Daniel. Sabi po ng Daniel chapter 6 verse 10, nang malaman ni Daniel na iniladaan na ng hari ang kayong kautusan ng Hodisya, lugod siya na nalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na pintana ng araw sa Jerusalem. 3 beses niya ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Nakita niyo naman po yung impact ng prayer po ni Daniel. Amen? Hindi siya kung parang nawala ng pag-asa na kahit itakot po siya doon sa Lion's Den, nakita niyo, buhay na buhay po ito si Daniel. Kasi bakit? Habang tayo po pala ay nananalangin persistently sa Lord, lumalaki ang pananampalataya natin. At habang tayo po ay hindi nananalangin sa Lord, naliliit naman yung ating pananampalataya sa Lord. Uulitin ko po sa inyo, sino po dito yung araw-araw na pagkain? Ayan na. Parang parang, alam niyo yung tawag dito? Hindi, alam niyo po, yung sa ICU mo makikita na yung monitoring ng heartbeat mo. Parang ba hindi mo kamay? Hindi alam kung itataas yung kamay mo. But I want you to know, you must discipline your prayer. Araw-araw, practice mo na manalangin ka. Mag-umpisa ka sa isang beses sa isang araw. And then, pag nasanay ka na, nasanay doon sa mga bagay na yun, makikita ko magugulat ka 3 beses na yan. Amen? Okay. Ano pa po? Sino pa po? Ito po si Anna, a prophetess, served God in prayers night and day. Grabe po ito po. Ito po, matanda na po siya,
is 85 years old o 105 years old, pero ang ginagawa naman po dito, dahil siya pumapasok sa templo para manalangin lang gabi at araw. Grabe, ano? Ganun lang yung ginagawa niya. Kaya mo yun? Ha? Sino kaya yun? Yung wala kang gawin sa buhay mo, gabi, papasok ka lang sa church mo, mananalangin ka, araw gabi. Diba? Ito yun, no? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sabi ko dito sa Luke chapter 2, verse 36 to 37, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel, anak mula sa lipi ni Asiel. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa sa biglang tapos hindi niya na ginugol pa yung buhay niya sa pag-aasawa mo ni kundi ginugol niya na yung buhay niya sa panalangin. Sabi ko dito, at ngayon, 84 na taon na siyang biyuda, lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Ganun na lamang kung ginagawa niya. Kung kaya mo yun, for sure, kakalutan ka ng Panginoon doon. Alam niyo po ba kung ano po yung recognitions for Him here by Messiah? Anna was among the first to recognize and proclaim Jesus as the Messiah, speaking about Him to those who were anticipating things His arrival. Alam niyo kung anong ibig sabihin nito? Walang nakabatid ng pagdating ng Messiah, only by her. Siya lang. Alam niyo bakit? Kasi yung babad niya sa panalangin, nagpahiwatig sa kanya na ito pala si Jesus, yung talagang Messiah. He is the one who recognized the Messiah. Alam mo, kapatid sa Panginoon, kapag babalik ka sa panalangin araw-gabi, yung pagbabalik ng Panginoon, ipapakita sa iyo ng Lord yan. Hindi ka makakaliwala doon sa pagdating ng Panginoon. Matutunghayan mo yung pagdating ng Lord. Kaya napakahalaga ng prayer sa mga panahon na ito. Huwag po natin titigilan yun. Kahit sabihin mo na, handa ka na, mahina ka na, o may karamdaman ka, still, lagi ka manalangin sa Panginoon. At sino pa po ito? Paul prayed frequently for his brethren and in other churches. Ito po yung number 1 na kailangan ng mga libot ng Panginoon. Yung hindi niya binibigyan yung kanyang mga kapatiran sa panalangin. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, minsan nga, pag ang mga likod ng Diyos, minsan nakakalimutan niya ng ipagpagin sa sarili niya. Nakakalimutan niya ng ipagpagin yung pamilya niya. Dahil sa kagustuhan niya na manatili ang lahat ng mga kapatid sa ating Panginoon. Romans chapter 1 verse 9, saksi ko ang Diyos na pinagliling ko ng buong ng buong puso sa pamamagitan ng ating pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi kong kayong ininadalangin. Kaya asahan niyo po yun. Ang mga pastor ko, lagi itong ininadalangin po talaga ang mga buka. Kaya, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, siguro kung minsan nagugulat kayo bakit nangyari sa inyo itong bagay dito na maganda. It is because of the prayer of someone who believes in God. Kaya nga, nandito ka ngayon, mayroong nanalangin sa iyo. Kung bakit iniingatan ang buhay mo, may nanalangin sa iyo. Kung bakit nagiging matatag ka sa buhay, may nanalangin sa iyo. At yun yung mahalagahan po ng tinatawag na panalangin. Philippians chapter 1 verse 3 to 4. Papasalamat ako sa aking Diyos, tuwing maalala kayo, ako'y nagagalak, tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Hindi niyo po maalam, sa isang lingkod ng Diyos, ang katuparan ng kanyang panalangin ay yung makita po kayong nananatili sa ating Panginoon. And frustrations to a pastor or to a leaders or to the one who served God, yung isang tao na hindi nananatili sa Panginoon. Pero sabi naman ng Lord, there is a greater reward that coming from heaven. Even in our frustration, kahit na yung mga discouragement natin, as we serving God, meron pang gantimpala sa Panginoon yun. Kaya gano'n ang akin po na kahit na masakit na meron mawala sa mga tupa, pero still, ang Diyos mayroon pong pagpapala na nakalaan sa mga taong nananalangin po sa inyo. Alam niyo po ba ang mahalaga sa Panginoon? Hindi mahalaga sa Panginoon yung palagayan mo sa buhay dito, yung estado ng buhay mo. Ang mahalaga sa iyo, sa Panginoon, yung pananatili mo sa Kanya. Dahil kung malalaman mo lamang ang halaga talaga ng Panginoon,
sa buhay mo. Siguro kahit kailan hindi mo napagpapalin ng Diyos. Dahil kung isa, akala natin makalagal sa buhay, pag ipagyaman lang tayo. Kapatid, lahat ng bagay niyo, wala sa isa niya. If you really know God in your life, doon mo makikita na, grabe ka na, Lord, yung ginawa mo pa na sa akin, ikala na hindi matutupasan na tayo ng bagay. Because you know God. But you can pray. Very frequently, para sa ganun, makita mo kung gaano kahalaga sa buhay ko, Panginoon. That's why God was teaching us about discipline in prayer. Kaya nga marami po ng mga Kristiyano, bilis po pinapamula sa Panginoon. You know why? Kasi kulang sila sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kulang sila ng pakikipag-iig sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po tuloy na mapalaman ng Diyos yung Espiritu niya sa mga tao na ito. Kaya ano po yung talagang sahal, napakagagandang bagay, and the greater things right up there in heaven. Kapatid sa Panginoon, unawagin mo ang mga bagay na ito. Lalo-lalo pa malapit na pagdating ng Panginoon. This is not a joke. Ulitin ko sa inyo. Maraming mga frontliner Christian o mga pastor o mga pangaral evangelist na nagsasabi, Jesus is near to come. Saan ka ba? Kung mapapayaman ka pa na mapapayaman sa mundong ito, baka makaligtaan mo yung pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi mo na napakinggan mo kay Pastor Chris, do not miss the rapture. The first trumpet unto those believers who died. Mabuhaya sila sa unang kamay ng trumpeta. And the second trumpet for us, for those believers who are alive, and come for the day of the coming of Christ Jesus. Sa atin yun. Kaya nga, disiplinahin natin yung sarili natin. Pag dati nasisilaw din po ako sa kayamanan ng mundo. Totoo yan. Aminin ko sa inyo. Ang pangarap ko po talaga maging kilala, maging mayaman. Gusto ko meron ako ng lahat ng bagay. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, okay na po. Ang maghihirap ko dito, masaya ang pamilya ko. At higit sa lahat, mayroon kami Diyos na kinikilala at pinatayuan sa buhay nito hanggang sa walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, sabi yung isipan mo para makita mo itong mga bagay na ito, makipag-usap ka palagi sa Panginoon. Lagi natin tatandaan, always acknowledge God in all the things that they do. At kung ilan mo sa mga gusto mo ba ito, gagawin mo ito. Makakabuti ka sa akin ito. Alam niyo nung first time na dali na ko ng Lord dito sa pagkasinasya ko naman po sa inyo before we end this teaching. Kasi gusto ng Lord, himalayo ko sa pamilya ko. Nagpunta po ako dito sa pagkasinasya for the mission to rise. Sabi ng Lord, iwanan mo muna yung pamilya ko. Mag-ipa si Francesca nung lagi po nakabunta po sa akin yan. Iwan ko po sila doon, masakit ang masakit sa kalooban ko. Lalo na si Jessica noon, makatatay ko yan. Kasi nanay niya po noon, layas. And then, lagi po na yan at trabaho po siya noon. Kaya kami mo, wala akong trabaho si Jessica sa akin po yan. Natanong niyo po sa kanya. Sanay po si Jessica noon na lagi yan. Kaya nung pag-alis ko, talubad po siya. Lagi niya akong hinahanap noon. Dati naman, hindi ko gano'n sa puso ang cellphone, di ba? Yung tawag-tawag pa nun. Kaya pagkatawag yan, iiyak yan, nahanap ako. So, one day, I pray to God, Lord, huwag mong mababayaan yung mag-ina ko. Lagi, ito lang pinipray ko lang sa Panginoon. Ingatan mo sila. At darating ang panahon, makakasama ko sila. Sabi yun, kung tunga ako, nung time na isang araw, sinuprise nila ako, nagpunta sila dito. Anak ko, nadalawin lang nila. Sabi nila, stay na rin sila dito. Sama sila sa tuwa-tuwa ang looban ko. Sabi ko, Lord, wala pa lang hindi bagay na hindi mo ibibigay sa mga tao na lilipod sa iyo. Kasi alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, kapag ikaw, nahiwalay ka sa anak mo, medyo mabigat po yun eh. Mahiwalay ka sa kaibigan mo, pakialam ko. Di ba? Parang gano'n tayo. Nahiwalay ka daw sa mga kapitbahay mo, maritas naman yan. Pero yung mahimulay ka sa anak mo, masakit sa kalooban po yan.
Kasi wala silang lakas eh. Ano na, ang liit pa ni Francesca po nun, nung iwanan ko po yun. Halos pag umiiyak po yung bata niya, ako yung nagkakanda-ugana po ang nagpigla ng gatos, ako dito. At alam niyo po ba, pinupuyatan ko po nung araw yun eh. Pag umiiyak yan, hindi po nila mapapatahan yan. Pag nagising po ng madaling araw yan, ako lang nakakapagpatahan yan. Kakargahin ko yan, yung mga masiwas ko sa labas yan, yun ang gusto niya. Akala niyo po ba na hindi yan matutulog na wala po dito sa likod ko? Kaya iyak po, walang iyak sa Panginoon ng Lord. Isama mo na sa akin yung anak ko at sabi mo sa akin. At ibigay ng Panginoon po yung bagay niya. Doon po naramdaman na masaya pala na magbigod ang isang buong pamilya sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, prayer is powerful. If you discipline your spirit into your prayer in God, makikita mo hindi ka pagpupulahin ang Panginoon. Hindi mo kailangan maraming pera eh. Sabi, wala naman po kami pera. Pero nagkakasya lamang po kami sa biyaya at sa pag-ibig ng Panginoon. Masaya. Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pagpatalo, nag-aaway kami, pero masaya pagka dumating na yung galaw ng Panginoon, makikita mo lahat inaayos niya. Because God is God in order. Inaayos niya yung lahat ng bagay para kung ano yung mga bagay na halimbawa na kulang niyo. Let's say, wala kang trabaho ngayon. Panalangin mo sa Lord, hala ka na po sa amin. Nasabi yung pagkanda, Lord, nangingikot ako sa iyo. Makikita mo, yung something that is strangely happen. Makikita mo, Lord, ito na ganito. Pagkagulat ka na naman, Diyos ang nagbibigay nun. Pagkagulat ka na lang, makita mo, inaabay ka ng Panginoon sa mga bagay. Hindi ka matutunan. At yung pinakamasarap na buhay, yung isang pamilya kayo, nagdilikod kayo ng masaya sa Panginoon. Yung isang pamilya kayo, na lahat kayo nakataas ang kamay na nagpupagpili sa Panginoon. Yung isang pamilya kayo, na habang tumatanda kayo, magkakasama kayo, nasusubaybayan mo yung paglaki ng anak mo sa piling ng Panginoon. Ang sarap pagtingnan po nun. Hindi po ba yung yung anak mo, lumaki, yumaman, ang hindi mo nakantayan. Nagwala sa Panginoon. Kaya this is my prayer to God. Lord, gusto ko until the end, sama-sama kami pamilya na naglilingkod sa iyo. And this is my prayer to God. Kahit wala, basta ang importante, masaya ng pamilya na nagpupuli sa Panginoon. Ganun din po ang hiningi sa Panginoon. Pag hingi ng material na bagay, sapat na po yung parangalan mo, papamilya mo, pagpikulan mo, ang Diyos sa buhay mo. Makikita mo ang Diyos naman magbibigay ng pagpamana sa iyo. Okay. If we decide to be true disciple of Christ, if we want to become more like Him, then the discipline of prayer is a spiritual exercise that we must engage frequently. Lagi natin, madalas natin ginagawa at sinasabi natin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa oras po dito, wala po tayong dapat na ipanalangin, kundi yung pagsamang pagkapay ng Panginoon sa buhay po natin. Masapatan lang na kung ano meron kayo. Magpasalamat mo sa Panginoon yan. Sa Thessalonians, chapter 5, verse 18. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang lahat ng pangyayari sa mga tinuhod ito ng Panginoon para sa atin. Kaya pasalamatan po natin palagi ng Panginoon. Kahit na po yung mga bagay na dinaranas niyo ngayon, pagpasalamat mo sa Panginoon yan because God has a real good purpose in your life. Tayo po natin sila yun. Dalangin ko, Panginoon, na ipanawa mo po sa amin ang kagandahan ng mga bagay sa iyo. Ipaunawa mo sa bawat isa sa amin, Lord, na walang manginigod, walang pagkamalaki, Panginoon. Na hindi mahandaman sa amin, pagpapamanan, na layunin, Panginoon, na nais po mangyari sa buhay na mga nananampalataya sa iyo. Panginoon, ipakita mo sa amin ang lahat ng ito, Lord. Ipakita mo sa amin ang buong liwanag, Panginoon. Sa bawat pag-aaral ng ito, Lord, na nagsasabi, Panginoon, na kahalagaan mo sa ating buhay. Kaya pala mahalaga, Panginoon, na kailangan mo sa iyo. Kaya pala mahalaga, Panginoon, yung consistent prayer na Lord. Yung frequent prayer, O Lord,
iyong mga anak o yan. Dahil nais mo, Panginoon, na natin sa puso ng bawat isa, O Lord. Panginoon Jesus, magalakas ang buhay ng bawat isa, O God. Pinapalituloy na kita, Panginoon, na magalakas ang buhay ng bawat isa. Ako din po, Panginoon, ang kaunawaan na lahat, O Lord, ng aming Panginoon. Ipanginoon mo, Panginoon, ang higit sa lahat. Ang halaga po, Panginoon, sa Kristo na sa buhay mo, Panginoon. Higit ka pa sa dito. Higit ka pa sa mga hila. Higit ka pa sa mga mamahalin pa, O Lord. Sa mga bawat Diyos ang buhay kaya nakasan. Pakita ko sa atin, ipalabas ko sa atin, Panginoon. Kasi mo ang aming mga isipan. Iwan natin ang Diyos, Panginoon. Ayaw natin na nasa ulit panahon na ang buhay. Kapatid natin, Panginoon, ang kahayagahan ko sa buhay. Anak natin, O God, inaakit mo na kami, Panginoon. Hindi kami makahama, O God. At pagkaroon kami ng pagkasan ng mga isa sa iyo sa buhay mo ng Angel. Panginoon, please allow us to understand everything in you. Ikaw na mo kami, Panginoon, lahat ng ating Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord. Sabi mo, kukulang kami sa karunungan, pumilihan sa iyo. Panginoon, in behalf of this church, Lord, humihingi ako sa iyo ng karunungan, kaunawaan sa mga bagay na napakahalaga tungkol sa iyo. Nais ko, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, na magtaglay nito, God, upang pagdating ng araw, Lord, hindi kami manghinayang na hindi namin nagawa ang mga bagay na nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin, God. Panginoon, turuan mo, Panginoon, na magliwanag ang aming mga isipan sa mga bagay na spiritual. Sa pamamagitan ng patyagang panalangin, Panginoon, kausapin mo ang bawat isa sa amin, O Lord. Kaya kung ikaw yung Diyos, Panginoon, na mag-date sa aming ugal sa buhay na ito, Lord. Pagkabang mo sa aming, Panginoon, ang kahalagahan mo, God. Sapagkat marami na po sa panahon ngayon, Lord, hindi nakikita ang halaga mo, Lord. Mas nakikita nila ang halaga ng mga bagay sa mundo ito sa iyo. Panginoon, pagkabang mo sa kanila ang tunay at tapat na pag-ibig mo, Lord. Maramdaman nila, Panginoon, kung gaano makahalaga sa buhay ng bawat isa, Lord. And without you, Lord, in our life, anong kwenta ng buhay na ito, Panginoon? Pero magpapita na lahat ng mga bagay sa mundo ito, kung ang papalit naman po dito ay ang aming sariling kaluluwa na mapapahamak. Panginoong Jesus, dumudulog ako sa iyong banal na trono, nagmamakaawa, humihingi, Panginoon, ng pagsama mo, God, sa panalangin ito. Liwanagan mo, Panginoon, ang isipan ng lahat, O Lord. Liwanagan mo ang puso, Panginoon, ng bawat isa, God. Lagyan mo kami ng Espiritu mo, Panginoon. Liwanagan mo kami, Panginoon, sa pananampalataya ko sa iyo, Lord. Liwanagan sa ganun, God. Makita natin ang kalooban mo sa buhay nito, Lord. At ang kahalagahan mo, Panginoon Jesus, na aming tagapagligtas sa aming buhay, God. Sabi mo, Panginoon, no one comes to the Father except through you, Lord. Wala ka, Panginoon. Ano ang buhay namin? Ano kami maliligtas? Kung pasigit na mahalaga sa amin ang ibang bagay, kesa sa iyo, God. Panginoon, maraming salamat po, Lord. At sa oras nito, naniniwala po ako, Panginoon,
na nakapasok ka na sa puso ng bawat isa sa akin na narito. Panginoon, pagdalihan mo bawat isa, O God, palugod ka magpakailanman sa amin, O Lord, and lead us according to your will, O Lord, at huwag mong ipaitulugan, Panginoon, na ang aming kalooban na masunod, kundi ang kalooban mo po lamang. Salamat po, Panginoon, lead us into our prayer, O God, at hayaan mo, Panginoon, na bawat araw, Panginoon, magdalay kami ng panalangin sa ating mga buhay, O God, upang sa ganun, Panginoon, marinig namin ang tinig mo na mangungusap sa amin, O God, ng mga bagay na nais mo maganap sa buhay nito, Lord. Salamat po, Panginoon, patubayan mo po ang church nito, Lord, maging ang aming mga kapatiran, O God, sa iba't ibang sulok ng lugar na ito at ng bansa, Panginoon, at ng buong mundo, O God. Hayaan mo ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na maganda sa bawat isa amin, Lord, sa nalalating mo pagbabalik, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na walang mag-iiwan sa atin sa mundong ito, Lord, kundi isasama mo kami lahat, Panginoon, at ililigtas, Panginoon, at dadalhin sa iyong kaharian pagdating ng araw. Maraming salamat po, Lord. Pinababalutan po namin sa iyo ng iyong banal na lugar ang aming buhay, O God, at hayaan mo maluwalhati kami makauwi sa aming mga tahanan. Pinatapo po ang aming mga sasakyan, Panginoon, at patuloy na ikaw yung Diyos, Panginoon, na mapapawakalan, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat po, Lord, sa mga po kami nagtitulito po mga health sa langit, O God, na hawig sa lahat ng mga gawa ng kahawa, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Bless everyone of us, O Lord. A perfect fear, glory, and riches, O God, in Christ Jesus, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan karangalan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen.